Matapos po na tablahin, maganda yung term, tinabla ng Australia si Digong, hindi nakalimutan yung kahayupan na ginawa ng kung sino man dyan sa Davao City doon sa madre na pinaslang at pinahirapan. At syempre yung pag-deport niya sa isa pang madreng Australiana, hindi yan makakalimutan ng Australian government. Nakatatak na yan. Nakatatak na ang kasamaan, nakatatak na ang Davao City bilang haven ng kriminalidad at kasamaan sa mundo. At yan ay nakatatak na rin na si Digong ang namuno, pasimuno sa mga sitwasyong iyan, sa mga pangyayaring yan. Maganda yung term, ulitin ko lang, tinabla, natural, itatanggi ni Sara Duterte na wala sila ko ng formal request sa Australian government. Walang formal request. O kaya pala, sunod-sunod ang dago, sunod-sunod ang kahihiyan at karma na itong mga Duterte. Pero anong gagawin ng mga yan? Matibay ang sikmura, natural itatanggi. Yung isang kasinungalingan, papatungan ng isang kasinungalingan uli, ayan. Bentang-benta pa rin sa mga DDS na ulaga. Bentang-benta pa rin sa mga uto-uto ng mga kababayan natin. Lalo na po yung mga OFW na mga uto-uto. Nakakaawa kayo. Eto, sa Belgium naman, Digong tinabla ng Belgium sa interim release. Wala tayong masyadong nabalitaan na kaso or naging conflict ng administrasyon ni Digong with Belgium noong nakaraang administrasyon. Pero siguro ang Belgium kasi, it's an open country. Alam nila kung ano yung nangyayari sa buong mundo. Alam nila kung ano yung nangyayari sa ating bansa. Alam nila na etong si Digong ay kilala sa buong mundo bilang aminadong mamamatay tao at abusado. Yan ang pagkakaalam ng buong mundo. Tapos ano daw yung mga Duterte, yung mga nasa paligid ni Digong na kuno ay hinahangaan sa buong mundo si Digong. Mga ulaga kayo. Ayan, there's no country on the record that has accepted to be willing to host a third country in the interim release of the former president and Belgium. One of them, siguro na bansa kung saan nga nag-request atong grupo ni Digong ay tumanggi na rin. Tinabla. Yan yung term. Tinabla. Aray ko po.